sa Bunga-Pulaan mga kaibigan, ganap ng alas 9:25 ngayong Monday evening, 27th day of October 2014 mga kaibigan. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga nilalang tonight. Magtatambay-tambay na naman hanggang 2:30 na madaling araw. Whatever you guys do and wherever you are, if you have access to radio, mga kaibigan, tandaan nyo ha, huwag nyo kaliligtaan na lakasan yan at join sa ating mga kwentuhan at usapan ngayong magdamag na ito. Mga kaibigan, na aking Twitter account, Facebook, Tumblr, Instagram ay matatagpuan lamang sa isang account name. It's at Papa Jack on TLC 907. It's at Papa Jack on TLC 907 mga kaibigan. Monday, how is your Monday? Did you guys have a beautiful day today? Did you guys have a wonderful day today? Did you guys have a fantastically and fabulous way of spending every Monday of your life? Oh, di ba? Gawin nating hobby yan, ano? Ang goal mo sa buhay, mga kaibigan, ay pag Monday, mga kaibigan, dapat masaya lang, ha? Teka lang, nag-selfie kami dito. Ayan. Ouch! Ay, tapos na yung selfie. Ay, nga pala, batiin ko aking mga mabutit maganda at napaka-sexy at makinis at may bahid ng katinuan. Ako lang yung na kaibigang si Rica Hera. Pwede bang pakikiusap ako sa kanyang i-follow nyo siya tapos para magkaroon ka ng pagkakataon i-unfollow siya. Di ba kasi hindi mo pwedeng i-unfollow ang tao pag hindi ka follow. Si Rica Hera dito pa ng Google mula sa SFM. Ano mo Twitter mo? Rica Hera. Rica Hera. Double R yung Hera. Hera, double R, RICAHERRA, Rica Hera mga kaibigan. Opo, i-follow, ayaw nyo pang gawin? Ha? Ayaw nyo pa? Ha? Ayaw nyo pa? Ayaw nyo pa? Sige na, Rica Hera. Siya po yung yung babaeng nakaupo yung profile picture nakadilaw tapos tinakpan niya yung puso niya ka ng malaking belt. Kasi nga, makikita nyo ngayong basta bata sa loob, pangalan Kim. Ay nako mga kaibigan, i-follow nyo na lang lahat ng mga DJs po ng Love Radio and Yes FM mga kaibigan. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa lahat po ng mga nilalang na tonight ay magkakakwento natin hanggang 2:30 na madaling araw. My number is 832-6171 or 1-800-10-105-683. If you are from outside Metro Manila, the only number to call is 1-800-10-105-683. Sa may birthday ngayon, happy birthday! And belated happy birthday po kay Rocky Terra. Nagdiwang po ng kanyang fetus na kaarawan kahapon. Ha? Hindi nagsabing birthday niya, nag-aaya sa bahay nila, iniyayaya kami. Birthday ng pamangkin niya. Alam ko lang na ang handa niya ay pata niya nagpunta sa Maligayang makikinig po sa mga nakasalamuha ko nung nakaraang Sabado ng gabi sa Olongapo. Grabe, Mardi Gras, ha? Oh my God, like to the max. Salamat po sa wave sa akin doon. Maligayang makikinig po. At yung nakapiling ko kagabi mga kaibigan sa Bacoor, Cavite. Maraming salamat mga kaibigan na hindi ako natutuwa na pag nasa Paddy's Point ako merong hindi nakakapasok. Hanggang nakakatawa lang isipin mga kaibigan na puno ang Paddy's Point. Ang sarap mag-perform pag nandiyan po ako. Thank you very much. Paddy's Point, Bacoor, Cavite, astig kayo kagabi. Maraming salamat. Rock on sa inyo lahat. Ayan. Nag-tweet na sa akin si Rica Hera. I-retweet ko lang. Wait lang ba ha? Sa mga Ito, naghaharutan kami sa booth. Pangit ng pwesto ko lang niya ka. Teka lang, re-replyan ko lang ito. Umuwi ka na. Katabi ko lang to ha. Please. Kasi maaga ka pa. Tom. #block you. Block you. Kung may ayaw kayo sa Facebook niyo, i-block niyo. Sabi niyo, block you.
Blocky mo mukha ko. Yan. Tweet. Tweet ko na. Alright, our first caller tonight mga kaibigan is all the way from... Kung baka all the way ako no? Kala mo naman napaka layo ng pinanggalingan ng aking bisita mga kaibigan. Ang ating caller ay tanong ko na lang, teka. Nag-down pa yung ko. Na-follow nyo na ba ako sa Facebook sa Twitter? Follow nyo na ako ha. Taga Cebu. Layo. Hello? Hello? Hello Cebu. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po, kamusta po? Okay lang po. Kayo Okay po. lang. Okay naman ako. Si Jo ng Cebu. First time to call the show. Matagal na yan, Papa Jack. Mga... Hindi ko... Hello? Hello po. Ay, di kita marinig, buwak ka. Sorry po, sorry. First time mo tumawag, Joy? Hindi po, Joy. Jo po. Ay, Jo. Kala ko naman Joy. First time mo tumawag? Hindi po, nakatawag na po ako 2 times dati. Twice na noon? Nay! Nag-abuso! Nay! La! Talaga? Kailan yung last? Anong last po? Kailan yung last mong tawag? Ay, matagal na eh. Mga last year ata. Matagal na. Last year pa. Kayong... Teka lang. Anong ginagawa sa buhay ni Jo? Nag-work po. Anong work mo? Manufacturing. Manufacturing? Ikaw mismo yung factory, ganon? Hindi po. Ano lang po ako, operator. Operator. 27 from Cebu, no? Anong part ng Cebu, ate? Mactan po. Mactan Island. Mactan Island. Sige. Ikaw ba ay may asawa na? Wala po. Wala pa. May mga pagkakataon ba na kumuha ka ng picture ni Brad Pitt tapos pinangarap mo siya na dapat namin si Termo, ganon? Minsan po. No? Nay, ba't ganyan ka? Talaga? Hindi, kasi gwapo si Brad Pitt eh. Ano na? Gwapo po. Gwapo si Brad Pitt? Oo naman. Diyos ko naman, Brad Pitt yan. Tsura nito. Sige. Ate, yung line mo magulo. Magulo po. Anong gagawin ko? Wala, mag-pray ka kayo. Nandito na ako sa kwarto eh. Ano ba yan? Wireless? Ay, cellphone po. Cellphone? Postpaid. Postpaid? Oo. Wala, marami ka ng rebate niya kasi mahaba magiging bill mo nito. Hindi nga po eh. Okay lang yan, sige. Magkwentuhan na muna tayo. Sige, kwentuhan mo ako. Ano po kasi? Ay, hindi na ako. Ganito po kasi yun, Papa Jack. May ex po ako. Papa Jack. Yup. Oo, tapos, nagkaroon po kami ng, may anak po kami. Tapos, nagkagulo kami dati, kaya nag-break po kami. Nagkagulo kayo? Ano, may anak na kayo na nagkagulo kayo? Opo. Ha? Hello? Ate, nawawala ka! Hello! No! Nandito po. Telepon! Huwag mo kunin si Jo! Nandito po ako, Papa Jack. Hala, ba't ganun? Hello? Hello po. Nawawala ka! Ate, ayusin mo kasi bababa ko na to! Ay, huwag Papa Jack. Kailangan ko ng tulong. Kaya nga, ayusin mo yung telepono. Mag-pray ka, Lord. Sana maayos mo ito, please. Paano ko ba? Ano bang gagawin ko? Wala. Hawakan mo yung ano. Sige, naka-loudspeaker ka ba? Naka-earphone, naka-headset? Wala po. Wala. Hindi po siya. Joy, ganito, para malinaw tayo. Pag if you cannot, make this clear the line, if I cannot accommodate the call kasi alam mo naman, hindi naman tayo pwedeng ang pinag-usapan natin ay, lakasan mo. Ha? Ay, ganun. Ito po, okay na? Hindi. Ay?
Hindi, huwag pilitin. Wala. Bleh. Ito po, ito. Hindi pa din. Okay na? O, lalong wala. Nawala lalo. Wala na si Joy. Ay, she's gone na. Like, she's gone forever. Well, not forever. Maybe next year she'll call again. Don't worry. Tawagan niyo ako dali over 83-6171 or 1-810-100-5683. The number to call is 83-6171 or 1-810-100-5683. Mga kaibigan, maligayang pakikinig po sa mga nilalang na tonight. Ay, bumubusit na naman. Hindi sa akin, kundi sa mga tumatawag na. Mahina ang boses. Ano ba yan? Lagi na lang ganon. Roar! At magkaroon kami ng rules ni Richard dito. Unang rule, pag mawag, hello, tapos hindi sumagot, pababa na. Ay, hindi narinig ganun. Hay, nako. Hoy, get well soon kay Crishel, ha. Masama daw pakiramdam niya. Bueno ngayon. Tsura mo. Uy, binabati ko si Ma'am Mitch Kahayon na nag-text kanina na hindi ko naman na nasagot. Ano ba yan? Pasensya na. Nay! Teka lang, ha. Ako po tawag mamaya. Hihihi. Mga 30 minutes. Yay. Tapos may lagyan natin lol. LOL yan. Kagabi na sa Paris Point Bacoor, Cavite ako mga kaibigan. I had so much fun. Thank you very much for to all the people mga kaibigan that had fun last night sa Paris Point Bacoor. So maraming salamat mga kaibigan. At maligayang pakikinig din po sa mga nilalang na tonight ay wag tatangkang tumawag sa atin 832-6171 or 1-810-100-5683. Nakatawag si Joe ulit mga kaibigan. Ayan, ipasok na natin kagad siya. Hello? Hello? Nagbalik ka? Hello? Hello ate. Hello po. Ate, Po? maayos na ba yung line mo? Okay na po. Okay na. Oo, sana ganito palagi kasi umpisa ng programa, sayang panahon natin parehas ha. Sige po. Suplado ako, alam niyo naman kung bakit, kasi cute kasi ako. Kung hindi ako cute, sana hindi ako suplado. Ano ba yan? Cute! Kumukontra pa kayo dyan! Alam niyo kayo? Ayan, nag-uumpisa, masira yung line mo, cute! Ay, sorry. So bad tripping me already, like Hello? na. It's bad tripping me na. Hello. Hello po. Ja, magkwento ka na, dali na. About dun sa ex ko kasi tungkol dun po sa panloloko niya sa akin. Hindi po kasi ako makamove on kasi sobrang mahal na mahal ko siya. Ganon? Opo, Gano'ng sobra. katagal laging kayo nung kayo pa? Po? Gano'ng katagal laging kayo nung kayo magkasintahan pa? 1 year and 6 months. Tapos, sa 1 year 6 months, gano'ng katagal kayo nung magka-baby kayo? Sa aming baby. Kamo nagkaanak kayo? Wala po. Sabi mo sa akin, nagka-baby kayo eh. Hala, wala. Hala! Guni-guni ko yun! May nakita kong bata kanina, hindi niyo ba anak yun? Hello, si Papa Jack. Wala po. Gumagawa ko. Tira mo, nandito na tuloy ako. Like, Baka hindi ako yun. nga, baka hindi ikaw yun. Okay, tuloy mo na. Iinis na ako, sobra. Kasi po nung una, nag-meet po kami nung in-invite ako ng friend ko na pumunta sa kanila. Nung time na yun, nandun din siya. Tapos pinakilala niya ako dun sa boy na yun. Tapos nag-inuman po kami. Tapos nagulat talaga po ako hindi pa naman po ako nun medyo hindi pa naman po ako lasing. Okay pa ako. Tapos nung one time yaya yung mga kasamahan namin doon na pumunta daw kami ng basta may pinuntahan kami parang park ganon. Tapos Parang park lang ito. Parang lang. hindi siya talaga yung park, hindi pinuntahan siya niyo? totally park. Tapos edi kami lang yung tao doon. Tapos hindi ko siya kilala. Hindi ko na first time ko lang siyang ma-meet nung time na yon. Tapos
nag-ano ko sa kanya, nagtataka ako sa kanya, sinusundan niya ako, siya yung parang kumakausap sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin kasi di ko siya type, wala akong gusto sa kanya. Tapos nung time na nakaupo ako, nagulat na lang ako, bigla siyang lumapit sa akin. Lumapit siya sa akin, tapos akala niya siguro lasing ako ganon, then bigla niya na lang ako hinalikan. Tapos tinulak ko siya nung time na yon kasi Ang ibig sabihin sa akin natin, nasa park ka, mag-isa ka doon, tapos may lalaki lumapit, halikan ka. hindi kasama ko siya, kaya lang hindi ko siya pinapansin kasi hindi ko naman siya ganong kilala Tapos, hindi kayo Tapos- magkakilala, tapos sinalikan ka niya. Opo, Tapos akala naging- niya siguro lasing ako kasi alam niya nag-inom ako. Tapos naging magjowa pa rin kayo? Tapos hindi, nung time na yun, hindi ko siya tinetext. Tapos bigla na lang siyang Gano'n text siya ng text. Gano'n Text siya katagal ng text sa akin. bago naging kayo? Po? Gano'n katagal bago naging kayo? Almost 3 months din. Tapos tapos nagte-text siya sa akin, nagpapaalam siya kung pwede manligaw, tapos nagsasorry siya about dun sa ginawa niya. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang yun, pero wag niya akong ligawan kasi wala akong time doon, sabi ko ganun. Pero nangungulit siya ganun hanggang sa sinagot ko siya ganun kasi nagkaroon na rin naman ako sa kanya ng gusto. Tapos nung ano namin medyo okay hanggang sa dumating sa 3 months ganun. Nagulat na lang ako kasi Sunday yun, sumama ako sa kanila mag-basketball. Tapos nung pag-uwi Bakit ka namin, sumama yung basketball yun? hindi kasi sumasali siya ng mga liga eh. Niyaya ka niya. Opo, sumama ako kasi Tsaka yung friend ko, sinama ko yung mga babae kong pinsan kasi Para sabi niya, Hello. hello? Po. Ano yun? Cellphone ng pinsan ko rito. Ang daming problema nito. Kasi niyaya niya ako. Tapos niyaya ko rin yung mga pinsan ko babae. Parang kami yung tagasigaw doon. Ganun. Nung time na yun, crush mo na siya. Kami na nun. Ayan ang gulo ko. May mga pagkakataon ba na lumapit siya sa'yo na hindi ka lasing pero kinis ka niya tapos pumayag ka na, hindi mo tinulak? Opo. Ay, landi mo! Tapos Okay, tuloy. Tapos nung pagkatapos sila ng basketball day, umuwi kami sa kanila, tapos kasama namin yung mga pinsan niya kasi kalaro niya rin yun. Tapos pauwi na dapat ako, hindi ako pinauwi nung isa niyang pinsan, sabi niya. Sabi niya, "Huwag ka munang umuwi kasi may darating dito si Mary Joy," ganun. Tapos sabi Si ko, Mary sino Joy? yun? Sabi ko, sino yun? Sabi niya, basta, okay, makikilala mo yun. Tapos tinanong ko yung kaibigan ko na yung boy. Sabi ko, sino yan? Sabi ko, maganda ba yun? Sabi ko, ganun. Tapos, nagulat na lang ako, ang sumagot, yung boyfriend ko. Sabi niya, oo, maganda yun. Mas maganda sa'yo yun. Sabi niya, ganun. Bad trip. Sabi niya, oo, maganda yun. Mas Sana maganda sinabi sa'yo na lang yun. niya na maganda, wag nang sinabi mas maganda sa'yo kasi nakaka-bad trip yun. Oo nga yan, bad trip nga ako eh. Gusto ko nang umuwi, kaya lang pinipigilan ako nung pinsan niya. Kasi Tsaka, ate, bakit naman yung tanong yun? Hindi ko alam, sorry, pero hindi ka nag-isa babaeng ganyan. Yung pag may kilalang babae yung boyfriend mo na iba, di Hindi, ba? tinanong ko muna, sabi ko, ano ba yung tsura na? Ayaw nilang i-describe. Sabi ko, yun na lang tinanong ko, sabi ko, maganda ba yun? Sabi ko, ganun. Yung boyfriend ko yung sumagot, sabi niya, oo, maganda yun. Tapos, Yun lang, pangit, mas maganda sa'yo. oo, nakakainis, di ba? Tapos di ginawa ko, hinintay ko na lang dumating yung girl. Tapos nagulat ako, kasi umupo ako noon, tapos humiga siya sa may hita ko. Ganda ng higa niya. Tapos nung nalaman niyang parating na yung girl, yung Mary Joy, ang ginawa niya, tumayo siya agad. Maliban sa kanya, ano pang tumayo? Tumayo agad yung boyfriend ko. Tapos, lumayo siya sa akin. Parang nagtaka ako, bakit siya lumayo sa akin? Lumayo siya sa akin. Tapos, numiretso siya ng kusina. Ginawa niya, naghilango siya. Nagpabango siya. Tapos, Nalagay ng pants, gano'n, para mat-finish yung mukha. nagpulbo siya. Tapos, nagsuklay siya. Nagpagwapo talaga siya. Tapos, tinitingnan ko siya ng masama. Tapos, hinihitian niya lang ako. Nakakainis. Teka lang, may nagtatanong dito. Po? Sabi dito, Jo, nung sinabi mo ng boyfriend mo na mas maganda sa'yo, naging honest ba siya doon? Hindi.
Okay, Kasi okay. mas maganda pa naman ako nung nakita ko. Tapos tinanong ko yung mga kasama namin. Marami nagsasabi, mas maganda daw ako eh. Pero may ilan na hindi. Cute lang mata niya. Tuloy. Hello. Tapos, nung nagulat ako bakit niya ginawa yun. Tapos, nung bigla naman akong niyaya ng kaibigan ko na sabi niya, tara bili tayo ng gamot. Di sumama naman ako. Tapos, pagbalik ko, pauwi na yung girl, tinanong ko yung girl, sabi ko, saan ka na pupunta? Sabi niya, pauwi na ako, ang paalam ko kasi magsisimba lang kami. Linggo kasi yun, Papa Jack. Tapos sabi ko, patuwi na kayo agad. Tapos sabi niya, hindi nga kasi nagmamadali na kami. Tapos di ko na siya pinigilan. Sabi ko, okay, sige, ingat. Tapos pagbalik ko, nagalit sa akin yung boyfriend ko. Sabi niya, bakit daw ang tagal-tagal ko? Inasar ko siya. Sabi ko, sus, kunwari ka pa, gusto mo naman. Tapos siguro mga 1 month, ang nakalipas na 1 month, nag-text yung girl. Nag-GM siya, sabi niya. Nag-GM siya about dun sa boyfriend niya, ganon. Tapos sabi ko, sino yung tinutukoy mo? Sino boyfriend mo? Tapos Ate, may radyong bukas dyan. meron. Gusto mo bagsakan kita ngayon? Hindi po. Magsabi ka lang kasi ate, maniwala ka kanina pa magulo yung line mo tapos may ganyan ka pa. Gusto mo babaan ko na to? Hindi po. O di at least ayaw mo. Tinatanong ko lang naman. Napaka-harsh lang ang pagkakatanong pero nagtanong pa rin ako. Sabi, gusto mo bagsakan kita? Hindi po. O di hindi. Tapos Hindi ka nakausap eh. Okay, tuloy. Tapos, di tinanong ko yung girl. Sabi ko, sino yung binabanggit mo sa text mo? Sabi niya, boyfriend ko. Sabi ko, bakit? Sino ba yung boyfriend mo? Tapos binanggit niya yung pangalan ng boy. Boyfriend ko rin yun eh. Hello? Ba't parang tuwan-tuwa ka? Hindi kasi nakakainis. Boyfriend ko rin yun, Papa Jack. Tapos, Sino nauna? Ikaw yung girl? po? Sino nauna? Ikaw o yung girl? Nauna siya. Yun ang masakit eh. Ay, lang no. ako. Hello? Ganon. Oh. Opo. So, tapos, gaano katagal kayo? Di ba 3 months lang kayo na mangyari ito? Opo. Bakit Tapos, umabot kayo ng 1 year mahigit? po? Bakit kayo nakaabot ng 1 year mahigit? Mahal ko siya eh. Pinatawad ko siya. Ang ibig mo sabihin sa akin, naging pangalawa ka all throughout the rest of the relationship, ate? Mas pinili niya ako kaysa dun sa girl. Binrake niya yung girl. Opo. Kaya lang masakit dun. Mas maganda ka nga, ate. Masakit dun. Meron siyang pinalit sa akin na mas pinili niya naman kaysa sa akin. Hindi ako makamove on. Mahal na mahal ko kasi siya talaga. Ay. Yung bang pinalit niya, mas maganda na sa'yo. Hindi. Sabi nung sabi nung mga... bakit niya pinili? Hindi talaga. Mahal niya siguro. Kakainis. Oo nga, bad trip. Ito na ang blade po. Ay, wag na lang ang blade pala. Bakit hindi lang cutter na ma-adjust yung talim? Biro lang. Gaano katagal na kayo walay? Nung August lang kami nag-break. Ate, yung telepono mo, te, oh. Hello? Nung August lang po kami nag-break. Wala, kawawa naman yung linya ng telepono mo. Ay, bakit? Nung August lang kayo nag-break. Opo. August, September, October, November, October, 3 buwan pa, 2 buwan pa lang. Opo, magti 3 months Masaya na sila nung girl ngayon. Hindi ko alam, pero aminin ko na parang kinugulo ko sila yung tinetext ko, yung girl, inaasar ko, yung boy, kasi ang bitter ko. Pero ang gusto mo ba ay makamove on? Opo. Paano ka makamove on natin kung sila yung object ng araw-araw mo? Diba? Sabi nga ng pinsan ko, tinatorture ko dahil sarili ko kasi kinakamusta ko silang dalawa. Hindi ka makakapag-move on yan kung yun ang ginagawa mo. Nakakainis. Diba? May ginagawa kang paraan para magulo sila, diba? Ang ibig sabihin nun, you are becoming a part of their everyday and they are becoming a part of your, diba? Of your everyday. How can you expect, diba? For you to finally move on. Nung time na niloko nga niya ako dun sa first girl nagdi-deny pa siya. Di ang ginawa ko, sinama ko yung girl, hinarap ko sa kanya para di na siya makapagsinungaling. Sabi ko, yan. Sabi ko ganun. Hindi na siya nakapag-deny kasi hinarap ko sa kanya talaga yung girl Nagulat siya kasi sabi niya, paano mo nalaman? Sabi ko, pinuntahan ko sa bahay nila. Inalam ko yung bahay nila. Inalam ko yung number ng girl. Tapos hinarap ko talaga sa kanya.
Hello. Hello ka din. I don't exactly know what to tell you. I don't exactly know what to tell you, Joe. Kasi hindi naman yata lingid sa kaalaman mo ang dapat gawin. Tama ba? Mo. Kasi imposibleng hindi mo alam dapat gawin natin. May jowa na siya eh. Ate, yung hindi mo siya makalimutan, normal sana. Kaya lang ate, yung part na ginugulo mo sila. Paano bang gugulo ginagawa mo, ate? Hindi kasi nagulat na lang ako kasi akala ko walang iba yung boy. Nung nag-break na kami, hindi ko pa alam na may bago na pala siya. Na sinabay niya sa'yo. Opo. Hindi niya lang sinasabi sa akin. Kaya pala pagkasama ko siya, kinukuha ko yung cellphone niya, ayaw niya ipahawak. Tapos, Ganun talaga yung mga lalaki bad trip. Yun. opo. Minsan, pag nakikitawag ako sa kanya, sabihin mo na lang yung number, idadial ko, ganun. Ayaw niya talaga ipahawak. Tapos yung tipong, pagka namatay na yung tawag, titingnan ko pala yung cellphone na agawin niya na sa akin. Ganun. Dapat pag ganun, sabihin mo, ayaw pa, hawak yung phone mo. Kinaya ba nalang hawakan ko dyan? Wag na lang yung phone, ganun. Inaagaw niya sa akin. Lagi niya sa akin pinapahawak yung yung tablet niya, minsan yung laptop niya. Pero yung cellphone niya hindi talaga. Tapos inaano ko siya na magpalit kami ng SIM. Ate, may tanong ko sa'yo. Jo, Po? knowing what you knew and di ba? And knowing what you know right now, gusto ko lang malaman, bakit mo sila ginugulo? Ano ang Hindi ko naman po sila- ano ang intention mo sa pag ginagawa mo? Kasi I'm sure ate you have a reason. Maliban sa pagiging bitter ate, may outcome ka na gusto mangyari. Hindi kasi, ganito po kasi yun. Paano po? Nung naghiwalay po kami, Kaya ilong mo inis. Saan ba yung tapon? Nung nag-break po kami kasi hindi kami nakapag-usap. Parang sa text lang. Tapos ako lang ang nagdesisyon. Hindi siya nagpaliwanag. Tapos ginawa ko, pinuntahan ko siya sa kanila. Tinatanong ko kung anong dahilan. Tapos ayaw niyang sabihin. Hanggang isang araw, tinawagan ko yung number niya, tapos babae yung nakasagot. Sabi niya, Doon mo nalaman na mayroon ng iba. opo, sabi niya girlfriend daw siya, nagpalit daw sila ng SIM. Walang buti po yun, nakapagpalit siya ng Oo nga po eh. Nagpalit daw sila ng SIM, tapos yung girl kasi, taga Cavite, pinupuntahan niya, kaya nakapagpalit sila ng SIM. Samantalang ako, taga Antipolo lang, hindi niya mapuntahan. Akala ko taga Cebu ka. Hindi po Papa Jack, iba yata yung nakausap mo. Ganun? Opo, ako po taga Antipolo lang, hindi niya mapuntahan. Ang pumupunta pa sa kanya ako. Jory yung pangalan mo? Po? Anong pangalan mo? Jen. Kaya pala, sabi ko ba, nagbalik na. Hello. Iba pala yung kausap ko kanina. Ala. Naintindihan ko na. Buburahin ko na yung tweet ko. Tinuit ko pa ng pangalan mo, Jo. Hello. Marami na ubura na. Tsura nito. Paano burahin? Hindi ko alam kung paano. Sorry, tanga po ako sa Facebook. Delete account. Dito ba yun? Delete account? Hi! Hello. Kausap! Anong ginagawa? Uret, tamnay. Wala. Hello. Ate! Po? Taga Antipolo rin siya. Hindi po. Naging malinaw na sa akin lahat. Akala ko kaya pala Akala ko taga Cebu. Ano ba yan? Hello. Hello. Taga Kainta lang yun. Ako taga Antipolo lang, magkano ang pamasahe? 30 pesos. Samantalang yung girl, Cavite, ang layo-layo pinupuntahan niya. Tapos ba't yan pa? nakapagpalit pa siya ng SIM. Ano ba kaya alam mo? Hindi ka naman niya jowa. Yun na nga po eh. Ginawa niya yun nung kami pa. Tapos Kaya nga, wala na. wala kasi kaming closer. Sorry mga kaibigan okay na. Naintindihan ko na yung buong kwento. Walang yung buhay to. Kala ko taga Cebu ka. Ala. Jen pala ang pangalan, Jen. Nalit-ulit ko na ako. Richard Ilang taong ka na ulit? 19. 19. Nagsayang ako ng panahon dito. Walang iya. Bago ko na. Naka-cellphone ka ba ngayon? Hindi po.
Sorry ate, let me update my record here. Alright, sige. Ganito, let me refocus myself. Okay, naguluhan ako. Pasensya ka na, ha? Okay po. Alright, ganito gawin natin. Jen? Oo. I'm sorry, all along I thought you are from Cebu and your name is Jo. Okay lang. Kasi it's what's on my record. Ganito gawin natin, Jen? Sorry, ganito, but there's only one thing that I understand from your story right now. That's the fact that you guys are no longer together. You guys are no longer boyfriends and girlfriends. Tama? Opo. Iniwan ka na niya at in exchange of another girl. Tama, mali. And it should not be apart. Bakit ka parang bumuntong hininga doon? Wala. Diba? And complaining ate na hindi ka na pinupuntahan ng boyfriend mo, di ba? Para makapagpalit siya ng SIM card sa ibang babae na hindi niya nagawa nung time na kayo pa ate. Should not be a part of your complaints anymore kasi hindi na kayo eh. Di ba? There's nothing that you can correct sa bagay na yun kasi it's no longer wrong. Hindi kasi nung nagkita kami, talagang tinanong ko siya ng harapan. Pero wala na kami nung break na kami. Tinanong ko siya. Sabi ko, mahal mo pa ba ako? Ate, why would you like to negotiate, di ba? Para malaman kung mahal ka pa niya o hindi na. Gusto ko kasi makipagbalikan sa kanya. Paano pag ayaw na niya? Sabi ko kung mahal niya pa ako. Sabi niya, oo, mahal niya pa daw ako. Baka nga mahal ka pa niya but no longer enough to be with you. Ouch. Hello. Baka nga mahal ka pa niya ate. Ang masakit kasi hindi siya nagpaalam pag tinatanong ko siya kung bakit niya ginawa yun. Pagharapan, hiningitian niya lang ako nakakabwisit. Because you don't stop asking ate. Maybe there's no answer for your questions. Maybe he can no longer give you an answer that you are not going to be hurt. Maybe he's trying to take care of your emotion ate. Di ba? By not answering your questions. Pero hindi Maybe there's no answer that will favor you. Di ba? Siguro wala nang sagot natin na magugustuhan mo. That's why you have to stop asking questions natin and accept the reality that you are no longer together. Hindi na nga po. Okay, ganito okay. Let's make this very simple. Sorry, naguluhan ako mga kaibigan. I'm really sorry. Let's make this very, very simple, alright? Po. Okay. Sino tong lalaki na sa buhay mo ngayon? Hello. Vince po yung name niya. I'm not asking sa pangalan. But sino ang lalaki sa buhay mo ngayon? Ay, wala po kasi. Is he a part of your life right now? Po? Is he a part of your life right now? Ano daw? Hello. Pag English, hindi mo naririnig, Hello. walang signal? Meron. Nay! Is he a part of your life right now? Yes. Paano siya naging parte ng buhay mo? Tinatanong pa ba yun? Ate, he was a part of your life but no longer a part of your life right now. Open dog. Hello. Is he a part of your life right now? Papa Jack, Inglesero ka, Tagalog lang. Hello. Ayoko na nga. Nag-i-English, may ganap ako mag-English. Party ba siya ng buhay mo ngayon? Ha? Party ba siya ng buhay mo ngayon? Hindi na. Hindi na, di ba? Pero, Papa Jack, kasi mahal ko talaga siya. Mahal ka ba niya? Sabi niya. Ate, baka naman kasi iba may sagot sa'yo, di ba? Yun ang sabi niya eh. Parang yun yung pinanghawakan ko. Hello? Parang yun yung pinanghawakan ko, yung sinabi niyang, oo, mahal niya pa rin ako. Sino nang alam dyan? Kaya ba niya magpayabati siya tinanong mo? Hindi, babatukan niya lang ako. Para daw magising na ako. Hello? Just move on, girl. Hello? Wala na, nagsimba. Hala.
Pero matagal na. Kasi last ko siyang nakita September pa. Tapos last ko silang tinext nung last month. Last Oh. month din. Ano mo pala September. ate? Last month din, September. Hindi ko naman sinasadya yun. Tinawagan ko lang yung number niya. Tapos nagulat ako, girl, yung nakasagot. At ang ginawa ko, hiningi ko yung bagong number ng ex ko. Tapos binigay niya sa akin. Pero hindi ko sinabi na na ex ako. Sabi ko lang kaibigan ako, sabi ko dun sa girl. Tapos ang ginawa ko nung tinawagan ko yung boy, sabi ko, alam mo ba kung kanino kung nakuha yung number mo? Dun sa bago mo, sabi ko ganun. Ayaw niya ng ganun kasi parang feeling niya may mga sinabi akong mga hindi magaganda dun sa girl. Pero sabi ko, wala naman akong sinabi. Tapos May sinabi ka kinamusta nga ko lang ba? siya. Po? May sinabi ka nga ba? Wala po. Sabi Wala. ko lang, kaibigan ako, pwede ko bang mahingi yung bagong number ng boyfriend mo? Sabi ko ganun. Sabi ko, kaibigan niya ako. As binigay niya naman. Ate, sa bait yung babae niya. Opo, binigay niya. Pero pahirapan bago niya binigay. Siguro mga isang oras. Siguro naman kahit ikaw yung babae, di ba? Pag may babae nangingi ng number ng boyfriend mo, hindi mo bibigay, di ba? Opo, syempre. Ate, ganito, Jen! Po. Sorry, the first part of our conversation, I really thought that you were Joe from Cebu. Calling from Cebu, that's what I got from here. But anyway, ganito, Jen, I am now realigned, di ba, dun sa story mo. And let me tell you something, maybe I've said this many times, hundreds of times, di ba, sa lahat ng mga tumawag sa akin na may, not kapareho, but similar yung kanilang problema sa pinagdadaanan mo. Jen, Po. you guys are no longer together. Whatever you guys had, di ba, happened in the past. Nangyari na ito, ate, parte siya na nakaraan mo, di ba? Pinili niya to move on at iba na yung kasama sa buhay. Ulitin ko, ate, tonight, pwedeng masaya siya sa piling ng iba, tapos ikaw nalulugmok ka dyan and trying to explain to yourself, ate, na baka may pagkakataon bumalik siya, sinabi niya mahal niya ako. Hindi kasi sinabi lang niya yun sa'yo para at least hindi gaano masakit, di ba? Na umaasa siya na pag sinabi niya yun, kahit na sinabi niyang mahal ka pa niya, umaasa siya na pag hindi mo na siya makikita, tutulungan mo ang sarili mo na mag-move on. Inevitably, at the end of the day, ate, ikaw bilang babae, ikaw yung iniwan, sorry masakit pakinggan, ikaw yung iniwan, ate, tulungan mo ang sarili mo na makapag-move on. Wag mong iasa sa kanya yung lahat, di ba? At hindi makakatulong sa'yo, ate, kung palagi kang gagawa ng paraan para ma-reconnect sa kanya. Oh, yan ba ang lalaki yun? Ay friends mo pa rin sa Facebook? Hindi po. Wala akong FB. Wala kang FB. Hindi, tama lang, ate. Pero Dahil malaban naliligaw sa'yo? wala. Meron, kaya lang hindi ko sila hindi ko sila binibigyan ng chance kasi parang simula noon, O di, magtrabaho ka muna. Nag-aaral ka ba ngayon? work na po. Anong work mo? Sales lady po dito. Sales lady. Anong binibenta mo? Lady? Joke lang. At least nakapag-crack ako ng joke. Kung nakaantabay siya, may mensahe ka ba sa kanya? Po? Wala naman, ate. Mag-ingat ka sa buhay. Sabi ko, kung nakaantabay siya, may mensahe ka ba sa kanya? Marami. Marami yung gusto sabihin. Sige, game. Pangalan niya? Vince? Opo. Game. Po? Bakit may echo? Hello? Hello, ate. Naka-loudspeaker ka na ba? Naka-earphone? Hindi po. Pakibalik yung dating linya kanina. Hello? Ba't lumabo? Lumabo na. Hindi, guni-guni ko to. Gusto mo guni-guni ko to? Okay na po. O, tuloy mo na. Vince? Ate, humina ka. Ano ba tong buhay na to? Hello? Okay na? Hindi ako okay! Hala! Nagagalit ka na, Papa Jack. Hindi, normal ko to. Ganito ako araw-araw. Aburido. Oo nga po, pag nakikinig ako lagi kang ganyan. Hoy, sumusobra ka naman ha. Once a week lang ako galit ha. At for this week, eto na yung one time na yon. Bad trip! Tuloy mo na. Vince? Ate, pakilakasan. Humina ka. Vince, kung... Pinipilit mong umiyak. Teka, bibigyan kita ng background. Eto na. Hindi.
Kunyari ka pa. Ayaw ko nga eh. Ayaw ko nga kasi, alam mo na, nakakahiya, ang daming nakikinig. Wala, hindi ako nagre-ratings. Ngayong gabi lang, nag-start na. Hello? Wala, bakit yan? Tuloy mo na to, sige na. Sorry kung may nagawa man ako mali, pero tingin ko wala naman eh, kasi lahat naman kasi ng kaya ko, pinigay ko na. Ako yung nag-e-effort sa atin. Okay lang sa akin kahit di ka mag-effort. Saka di ba lagi mo sinasabi na baka magsawa ako sa'yo kasi lagi ako nag-e-effort, baka mapagod ako. Pero hindi naman eh. Hindi naman ako nagbago. Mahal pa rin naman kita. Kaya lang hindi na pwede kasi mahal ka ng iba. Siguro kailangan ko na lang tanggapin na wala ka na. Sana makapag-move on ako. Sana maging okay rin ako kagaya ng pagiging okay nyo. Sana kahit dumating yung araw na makasalubong ko kayo, nakasama yung babaeng pinalit mo sa akin. Nagkakabiti, paano mo makasalubong? Papa Jack naman. Nasa isang lugar lang kami. Balay mo dalhin niya yung girl doon kasi nagdadala ng babae yun doon eh. Paano mo alam, in-stock mo siya ng mukha nito? Sinasabi ng mga ano, pero okay lang kasi minsan Plastic, okay ka lang. maraming beses niya na akong niloko. Dito lang talaga. Ano pala, bakit iniiyakan mo pa pala? Di ba nila Dito lang. ulit eh. Dito lang sa girl na to na ano, na tsaka promise ko sa sarili ko na pag niloko niya pa ako ulit, wala nang ano, hindi wala yung balik agad. Sa malungkot ka lang pala ngayon kasi nanimiss mo siya. Sobra. Sobra ko siyang narinig. Ako din, namimiss ko rin siya eh. Same tayo. Kita tayo. Tuloy. Tsaka thank you rin sa lahat-lahat. Kasi sa 1 year and 6 months natin, masaya ako. Kaya nga, ganito ako ngayon kasi siguro nasanay ako sa mga ginagawa natin. Anong ginagawa niyo? Nagbubanding kasi kami. Tapos kasi Papa Jack, ang sweet niya. Kaya yun, nakakamiss. Yun lang. Sobrang sweet niya, dahil babae na fall sa kanya. Oo nga po. Yak. Yak. Minsan pinagyayabang niya pa sa akin, sasabihin niya sa akin na na yung mga ex niya daw nakikipagbalikan sa kanya, siguro daw hindi daw naaalagaan ng mga boyfriend kaya bumabalik daw sa kanya. Sabihin niya sa akin ng ganun. Kasi sweet naman talaga siya, tapos paalaga siya. Imagine mo ate, ganun na, di ba? Niyayabang ka na yung babae, tapos may kasama ng iba, tapos ikaw ayaw mong tulungan sa sarili. Well, anyway, siguro you are just going through ate yung normal naman na proseso kapag ikaw ay iniwan. Lalo't babae ka, masakit sa'yo ito, ano? Tama? Opo. Hindi madali. Nakakaapak ng pride. Bilang babae, di ba? Kasi paniniwala tayo na pag babae ka, dapat ikaw yung nakikipag-break, hindi ikaw yung binibreak, no? Tama, mali. Hindi ako po yung nakipag-break, kaya At lang... ikaw lang nakipag-break, pero alam mo kasing iiwanan ka na. Sa'yo lang galing salitang ayaw mo na. Opo. O, di ba? Pero hindi ko nakipag-break, siya ang nang iwan sa'yo. Alam Kasi niyo mga kaibigan, wait lang ate. Kapag inako mo kasi yung pakikipag-iwalay, di ba, nauuwi sa yung guilt, di ba, na para ikaw kasi nag-call na ayaw nyo na. Na ayaw mo na para ikaw yung nang iwan sa inyong dalawa. Hindi naman eh, ikaw naman iniiwan eh. Malapit na kasi yung ganito yun. Tagal niya nang di nagpaparamdam. Kaya nga ate, alam naman natin parehas. At alam mo din, nung time na nagsabi ka ng ayaw mo na, hindi ka nakikipag-iwalay, nagpapayami ka lang nun. Hindi nga siya nag-react eh. Hindi nga siya nag-reply nung nag-break ako sa kanya. Buti nga ikaw, hindi nag-react yung bensa ko, ginanyan eh. Hello. Sabi, ayoko na. Sabi ng lalaki, are you sure? Wala na, yun lang. Naghiwalay na sila. Jen? So, Well, I'd like to apologize to you, Ana, for sa first part ng call. I really thought you were Joe from Cebu kasi... okay lang po. Okay, but at least naintindihan ko yung kwento mo, ano. So, ang kwento mo, 2 months na kayong hiwalay, ate.
Diba? At hindi lang naman first time kanyang lokohin, tama? Opo. Siguro lang mahal na mahal mo, ano? Nakakatuwa lang isipin na pag dumating yung pagkakataon na nakatagpo ka ng lalaki, mamahalin mo. At mamahalin ka, ate. Pag ganyan ka magmahal, baka hindi ka naiwanan kasi ma-appreciate ka. Masarap din yung meron kang kamahalan na na nakikita yung value at kaya mo ibigay sa relasyon. Alright? Opo. Malulungkot ka ba? Sobra, tsaka namimiss ko rin kasi siya. Pag binigyan ba kita ng load, malulungkot ka pa? May load ako eh. O, di wag. Ay, sponsor eh. Ano ba yan? Sino sponsor mo? Secret. Nay! May Japan! Japan ba ito? Amerika? Hindi ano lang siya. Ikabullfrog.com ka, no? Mukha mo. Alala ko lang siya sa work. Ba't ka binibigyan ng load? Po? Ba't ka binibigyan ng load? Wala na sigurong paglagyan ng pera. Ay, may kapalit yan. Lalaki yan? Opo. Ba't ka binibigyan? Gusto ko Pero matagal ko na siyang kilala. Ate, hindi magbibigay lalaki ng load ko. Alam motibo. Sorry ha. Lalaki ako, alam ko yan. Anong motibo? Pingid daw ko eh. Ba't mo tinatanggap? Gusto mo ba siya? Po? Gusto mo ba yung lalaki? Hindi. Ba't mo tinatanggap yung load? Siya naman bigla na lang dumarating. Siya naman yun. Tapos, ilang nang ibalik ko sa kanya. Minsan binibigay ko na lang sa pinsan ko, ganon. Imposible yung joke. Joke yung part na yan. Oo nga po. Tapos tatanungin niya ako, nandiyan na ba yung load? Nagugulat na lang ako, may load ako. Tapos bigla na lang siya mag-text, nandiyan na ba yung load? Ganda mo, te. Haba ng hair mo, ha? Kasi minsan tumatawag siya, tsaka nagte-text siya, di ko sinasagot. Kaya siguro iniisip niya, wala akong load. Kaya yun, niloloadan niya ako. Sabihan mo yung guy na huwag kang bigyan ng load kung ayaw mo naman sa kanya. Nag-aantay ng kapalit niya pag tinatanggap mo. Hello. Salamat sa pagtawag, ate. Okay, thank you po. I wish you good luck. I am really sorry for the first part of our conversation. Ate, yung kanilang usapan natin sa first part. Maraming salamat sa pagtawag at pagkatsaga sa akin. Thank you. Okay po, thank you rin po. Thank you. Okay. Mga kaibigan, si Jen ng Antipolo 19. Mga kaibigan, she's not Jo. She's not from Cebu. Mga kaibigan, she's from Antipolo. Her name is Jen and she is 19. It was just a messed up detail, mga kaibigan. At tawagan niyo kadali over 832-6171 or 1-800-10-100-568-3. At bago ako tumuloy, babati lang muna ako, mga kaibigan. Bibigyan daan ko lang, ha? Anak, sabi ng nanay ko, batiin mo ako. Nakikinig kami. Mayoko, ma. Hindi rin matigas ulo ko. Hello sa nanay ko na nasa Pangasinan ngayon. Ayan, Tita Becca, nakikinig yan si Joanne. Maligayang pakikinig. Mga pamangkin ko sa Pangasinan. Hello po. At nakanta ba si Malex nila matulog? Si Miss Mila at Miss May nakasubaybay, sabi ni Malex. Maligayang pakikinig po. At maligayang pakikinig din, mga kaibigan, kay Dennis Francisco. Ayan, ha, na berdeng-berdeng profile picture. Pabati naman if pwede, sabi niya si JM, Pagyo at Ragde ba ito? At friends na nasa dorm. Ayan, nakatutok sila ngayon. Maligayang pakikinig po sa inyo. Salamat kami from Dennis Francisco. At Secret Tendera, Laki Matalitan na nakasubaybay. JM. Nabati ko na to. Ano ba yan? Ulit naman to. Sabi ni Vernon, wow, mali ka, sir. Tsura mo. Pabati naman yung mga tao sa tindera-tindera sa Skoda, Taft, ang lakas ng radyo nila. Napadaan daw si Rakitera dyan na nag-birthday na nakaraang weekend, hindi nag-aaya. Tsura mo. Maligayang pakikinig po at hello po, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga nilalang na tonight ay nakasubaybay sa atin. I'd like to congratulate, mga kaibigan, the admin of Papa Jack Coats, Michael Pineda, and of course, diba sa ating programa, as of today, mga kaibigan, meron ng 250,000 na quotes sa Papa Jack Coats, mga kaibigan. So nakakatawang isipin na naniniwala kayo sa mga quotes na yan. Galing sa akin. May 250,000 na. Ilan kayong libro matatapos ko, di ba? Kung meron ako isang libro ngayon, na yung libro ko ay nasa 365 po yung quotes ng una. Yung pangalawa, medyo more or less 300 plus. Kung 500,000 ang available na quotes, mga kaibigan, hanggang mga volume 95 ako siguro. Paligayang pakikinig pa. Binabati ko, mga kaibigan, yung mga maiingay na nandito ngayon sa booth, may dalang cake pa yung isa.
Akala mo ka dyan dahil may dala kang cake, pwede kang maingay? Ha? Tura mo? Siyempre, binabato ko si Mami. Nandito si Mami. Ang blooming-blooming niya. Hello po. Si Sir George Serrano nakasubaybay mga kaibigan. Nathan Che nakasubaybay. Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Mga kaibigan, give me a few minutes to realign my senses tonight, di ba? I got lost, di ba, with my first caller. I really thought Jo is Jen, not from Antipolo but from Cebu. She's 27, not 19 years old. I apologize for that one. I'll make it up, mga kaibigan. I really feel bad na nagulungan ako sa details. I don't like that to happen. And it will never happen, mga kaibigan. Like never. So, let me take a quick break here. I'll be back, mga kaibigan. I don't know what song to play, but I'm playing a song from Cristendera, mga kaibigan. Our very own Cristendera Lakimata Liit Kwan. Hindi ko alam kung anong hawak niya sa kantang ito, pero ayon sa kanta, wag mong bitawan. Ay, wag mong bitawan, subo mo ganun. Ang bastos ang iniisip nito mga to. Malay mo, anong hawak niya pagkain, no? Tenderloin, ganun. Ang tenderloin ay malambot na karne. I-search nyo. Ang meaning ng tenderloin, di ba? It's a tender meat. Pag nakita mo may kandong, hoy, boyfriend, ano yan? Ba't may tenderloin ka dyan? Huwag mo lapitan yan, baka mawala yung pagka-tender niya. Sus Mariano. Mga kaibigan, more music coming your way. The letter is up next. It's at Papa Jack on TLC 907, mga kaibigan. Cristendera with her song Wag Mong Bitawan. Sundan natin ang awiting Pare Mahal Mo Raw.